Aries, Leo, Sagittarius, tignan natin kung ano ang kapalaran mo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang, so hindi lahat ay makaka-relate, so be open-minded. We have pay attention to signs. Ayan. Ano mga signs na ito? Ano bang mga signs na hiningi mo kay universe for a specific person, for a specific situation, decision na gagawin mo, na kailangan mo pa ng signs from the universe, from God. So, pwedeng ibibigay po yan sa'yo ngayon. For some of you naman, pwedeng after 10 days mong hiniling yung isang bagay or pinagdasal yung isang bagay, tsaka ka makakakita ng improvements. Hindi man siguro siya sobrang big improvements or, pag-usad dun sa hinihingi mo, hinihiling mo, pero may makikita ka pong mga signs. And yung mga signs na yon, yun na yung umpisa nung progress na yon. Tapos, take off your mask. Ayan. So, ano bang mga mask ito na siguro yung iba sa inyo, nagpa-facial mask kayo talaga, di ba? Yung iba naman po sa inyo, pwede na, ayun, nakikita ko dito could be face mask. Baka nagpa-face mask pa rin yung iba sa inyo ngayon, di ba? Para pag may kausap daw kayo, yan, mas maganda kung tanggalin nyo yan. Yes, pag meron kayong kausap. I mean, kunwari, nasa isang meeting kayo, ganyan. Or basta may importante kayong pinag-uusapan ng isang tao, you should take that off daw po. No? Para ewan ko din, depende din siguro sa inyo. Baka for protection talaga, hindi ba? Tapos, pwede rin, yung mask na yan, yung sinasabi is, sabihin mo talaga kung ano yung nararamdaman mo. Express mo talaga yung feelings mo. We have healing. Okay, so yung iba sa inyo pwedeng nagmamask kayo dito because, yan nga, siguro umiiwas kayo sa infections, ganyan, baka meron kayong sugat, or meron kayong pimples sa mukha, yung tipong ganon. Para ayan nga po, makikita nyo na daw yung mga signs of healing for some of you. Signs of pagbabago talaga pagdating dito. Pwedeng physical po yan, pwedeng mental, pwedeng emotional. Tingnan natin ano pa yung mensahe para sa'yo. So, ayan po, 10, 11, at saka 21. Yan po yung inyong mga lucky numbers. We have self-love. We have double life. We have controversy. Okay. So, kung merong isang tao dito, or nasa isang sitwasyon kayo na need mong magpanggap, ayan, need mong, parang alam mo yun, dalawang buhay yung sinasabuhay mo. No? Mas mahalin nyo daw yung sarili ninyo. Piliin nyo yung sarili ninyo. Have control of your life. Ayan. Pwede rin naman person mo to. Kung meron kang karelasyon, pwede po na malalaman mo, yan, na mayroon pala siyang iba pang nakakarelasyon. Meron pa palang iba bukod sa'yo. So, ayan po, sabi naman dito, truth coming out. Kaya lang kasi baka maging isang skandalo yan. Okay? So, baka pagpiestahan niya ng mga tao. Kaya for some of you pala dito is you are you are focusing on your healing, on yourself. Siguro ito yung signs na hinihingi mo kay universe, kung dapat ka na bang magstay or dapat ka pa bang magstay or dapat ka na bang mag-let go from this connection. Yan po, kayo mismo yung makakaalam yan, no? Kayo mismo yung makakapag-isip na, dapat nga ganito, ganyan yung gawin ko. So, tignan natin. May nagsisinungaling po sa'yo dito. Mensahe natin, Spirit Guide, for Aries, Leo, Sagittarius. Aries, Leo, Sagittarius, Spirit Guide. We have Page of Wands. You see, pinagpo-focus ka talaga ni universe pagdating sa sarili mo. Kaya mas mabuti pa po. Yan, umpisahan mo na talaga yan. We have the Emperor. Okay. So, do not chase someone
Okay, yun yung sinasabi sa'yo dito. If ever man may tao dito na nagsisinungaling sa'yo, let that person be responsible pagdating dun sa mga actions niya. Let this person na siya yung gumawa ng action towards dito sa pagkakamali niya. Parang huwag mong ibigay kaagad yung sabi natin yung papatawarin mo siya, ganito, ganyan. Aabot din kayo doon sa patawaran na yon pero hindi pa ngayon. Oo, kasi pag ginawa mo yon uulit at uulit lang yung tao na to. Tsaka hindi niya maiisip yung ginawa niya, no, na yung malaking ginawa niya na problema or binigay sa life mo. Medyo mataas pa rin kasi yung ano nito eh. Yung tao na to, mataas yung tingin niya sa kanyang sarili. Yan. Pwede ngang energy niya lang yan eh. We have 10 of Swords. May panluloko po talaga dito. Okay, and parang feeling niya, hindi naman siya accountable, no? Sinasabi lang niya, natukso lang ako, ganito, ganyan. Pero kasi, di ba, cheating is a choice. Cheating is a choice. So, pinili niya yon. So, dapat niyang panindigan yon. Pwede rin naman, alam mo, hindi to sa love life mo eh. Pwedeng ito po ay pagdating sa family mo. It's either may family members ka na nag-cheat. This could be your father, your brother, or your sister. Or your mom, pwede rin. Ayan. So, meron dito na parang, alam mo yun, kung makapagpayo sa'yo, ganito, ganyan na lang, pero siya naman yung may ginagawang hindi maganda. Hindi naman dahil sa pinapasa niya sa'yo yung kasalanan niya, kung hindi, parang feeling niya, need niya pa rin, kunwari, tatay mo yung nag-cheat. Parang, alam mo yun, nasasaktan ka niya sa mga salita niya, pero siya naman tong nagloloko. Yung tipong ganun ba? The audacity talaga. Tignan natin, pagdating naman sa work. So, iba po sa inyo, pwedeng meron kayong family problems ngayon na kinakaharap or relationship problems for some of you. Okay, sa trabaho, we have the Empress. Meron tayo ditong Justice. So, this could be another contract. Ayan po. And nakikita ko rin naman dito na confident po talaga kayo pagdating sa trabaho. Ayan. Siguro ito yung pay attention to signs. So, ayan po. Baka meron kayong matagal nang hinihintay dito na promotion. Meron kayong matagal nang hinihintay dito na pagbabago pagdating sa trabaho. At ayan po. Pwedeng ibibigay na po yan sa inyo. Ipagkakatiwala na yan sa inyo. Could be this is a big contract. Ayan po. Malaking halaga yung nakapaloob dito. At pwedeng makukuha nyo po yan. Tignan natin pagdating naman po sa negosyo. Sa negosyo, we have strength. We have 7 of Swords. Ayun. So, yes, need nyo pong mag-sales stock. Need nyo pong gamitan ng sales stock ang inyong mga kliyente. So, parang dito kasi yung iba sa inyo, hindi na kayo nakukontento sa kung ano yung kinikita ninyo. So, you will add another products, ganyan, or ano man tong terms, ano man tong strategy na gagawin ninyo. Basta meron kayong bagong gagawin dito. Kasi hindi na kayo nakokontento. Ayan yung nakikita ko. So, diba, lumabas din dito yung double life at saka yung take off your mask. So, baka meron kayong mga iba pang alam na negosyo or pagkakakitaan. Some of you po pwedeng, yan, ipupush through nyo na po talaga yan. So, maganda naman yung pinapakita dito kasi, di ba, pinag-iisipan nyo talaga yung inyong negosyo at hands-on kayo. Kaya nga napapansin nyo kaagad kapag hindi kayo satisfied pagdating dun sa sales, di ba? Pwede kasi na hindi lang naman yan ngayong araw, pwedeng mga ilang buwan na rin na hindi kayo satisfied. So, ngayon po ay desidido na kayo na i-pursue kung ano man po yung iba pang nalalaman ninyo pagdating sa business. Check natin, pagdating naman po sa kaperahan, we have Queen of Cups. We have Queen of Swords. Ano na kung merong may sakit sa inyo dito? Ayan. Kasi ito, pwedeng sobra yata kayong na-stress, ganyan. Or na-stress kayo dun sa mga nalaman po ninyo. Meron dito pwedeng niloko pa kayo. Pwedeng kayo yung wala pala kayong sakit. Kundi nai-stress lang po yung iba sa inyo pagdating sa inyong money. Kasi sobrang naging mabait kayo dito. Pwede kasi na mayroon dito na nanghiram sa'yo ng pera na ang sinasabi is pwedeng
pampaospital, tipong ganon. So, kayo naman, dahil naaawa kayo, pwedeng nagpahiram po kayo, pero hindi naman pala doon gagamitin yung pera. So, pwedeng ayan, ngayon, galit na galit ka. Kasi, it's either nagagalit ka, syempre nagagalit ka dun sa nanghiram sa'yo na niloko ka, at nagagalit ka rin dito sa sarili mo kasi nagpaloko ka. Okay? Or yun nga, dahil nalaman mo yung katotohanan na malalaman mo dito na hindi mo na mababawi yung pera na pinahiram mo. Medyo malaki-laki din kasi yan. Kaya yan, yung ipo sa inyo na problema kayo ngayon pagdating sa pera. Sana na yung na-enjoy nyo yung pera nyo, di ba? Pero iba pa yung nakinabang. Check natin naman sa mga single. Sa love life pala. So, we have Knight of Cups, Five of Swords, at meron tayo ditong Temperance. Okay, so wag daw kayong magmadali. Meron mang nanliligaw sa inyo dito, may pumuporma man, wag po kayong magmamadali. Kasi, pwedeng yung tao na yan, sa ngayon ngayon kumikilos yung tao na yan, hindi totoo yung intention niya sa'yo. Pero once na pinaghintay mo yan, di ba, nagtiyaga yung tao na yan sa'yo, marirealize niya na hindi ka pala easy to get. Marirealize niya na dapat pala pinapahalagahan ka. Okay, na hindi dapat masayang yung pinaghirapan niya. Kasi papahirapan mo siya. Ayan po. Yan, meron kasi dito parang konting suyo lang, bumibigay na kaagad kayo. Diba? Pero ayun nga ang sinasabi dito, wag mo munang masyadong i-entertain yung taong to. Medyo pahirapan mo muna siya, lalo na kung pinahirapan ka rin ng taong to. Hindi naman dahil sa gumaganti ka. Gusto mo lang ma-realize niya, sa kanyang sarili mismo na kung gaano ka kahalaga. Okay, ano ba yung value mo? Ayan po. So, hayaan mo na yung tao na yon, yung siya mismo ma-realize niya. Hindi yung ikaw yung magpaparealize, yung igogo mo yung relationship na to, tapos tsaka ka ganito, dapat ganito, ganyan. Hindi, hayaan mo siya, wag mo siyang kibuin. Okay? Hayaan mo siya na yung kumilos. Hayaan mo na siya yung makarealize. Yan, madami ding healings na kailangan dito sa connection ninyo. Pwede po yung iba sa inyo, pwedeng naman na kayo dito yes, merong magkakabalikan, pero meron din po dito, pwedeng gusto nyo na lang na mag-move forward. Depende yan sa extent ng nagawa sa inyo na kasalanan nitong person na ito at kung gaano ba daming stress ang binigay niya sa inyo. Gaano ba kalala. So, yan lang po. Maraming salamat. Ingat po kayo always and more blessings to come.